Pagdaan ng apat na topic na itinalakay ng apat na grupo, ngayon naman idadako tayo sa pang-8 at pang-9 na topic na aming tatalakayin, ang kakayahang pangkomunikatibo. Ayon kay Del Haraway Himes noong 1966 na isang linguista ng anthropologist, sinasabi niya ang kakayahang pangkomunikatibo o sa Ingles ay communicative competence ay isang abilidad na angkop sa paggamit ng pangungusap na hinihinging interaksyon sosyal. Sinasabi niyang hindi sapat sa pagkatuto ng wika ay umiikot lamang sa kayayaan ng wika tulad ng bahagi ng pananalita, bantas, baybay, at pananahiya. At sa kanya, ang kakayahang komunikatibo ay hindi lamang umiikot o tungkol sa simpleng kaalaman ng gramatika. Sinasabi rin niya na mapasabi mong isa kang mabisang communicator kapag nagamit mo ang wika sa tamang sitwasyon. At ikaw ay isang Pilipinong may kakayahang pangkomunikatibo o nagtataglay ng kakayahang pangkomunikatibo kung magagawa mo yung mga layunin na ito. Una is magamit ang tamang gramatika sa wika upang maayos ang daloy ng komunikasyon. Pangalawa, as yung ma-deliver mo ng tama yung mensahe. At pangatlo, ang importante sa lahat, ay magkaintindihan yung dalawang nag-uusap. Magandang gabi. Hello, ako si Jerome Plitar mula sa Pangkat, Mendilig. Ngayon ay mag-uulat ako ng iba't ibang mga parte ng component ng kakayahang pangkomunikatibo. Narito ang mga kahulugan at halimbawa ng mga component ng kakayahang pangkomunikatibo. Una, syntax. Ito ay pag-aaral ng mga struktura ng mga pangusap. Kung paano magkakasama ang mga salita upang makabuo ng wastong pahayag. Halimbawa, si Maria ay nagluto ng masarap na ulam. Sa madaling salita, ang syntax ay hindi wrong grammar, kundi tamang pahayag lamang. Pangalawa, lexicon. Ang lexicon ay kilala din sa tawag na bokabularyo ng wika. Ito ay tumutukoy sa mga salita na ginagamit sa isang wika ng mga pananalita neto. Ito rin ay tumutukoy sa iba't ibang paraan ng pagbuo ng mga salita. Halimbawa, ang salitang araw ay kahulugang may liwanag at araw ng linggo. Kumbaga, sa isang salita ay may dalawang kahulugan. Pangatlo, ortografiya. Ang ortografiya ay tumutukoy sa tamang pagsulat ng salita sa isang wika. Kabilang ang mga patakaran sa paggamit ng mga titik, bantas at iba pang mga elemento ng pagsulat. Ito ay mahalaga sa pagbibigay linaw at pagkakaintindi ng mga mensahe. Halimbawa, ang tamang pagsusulat ng mga salita tulad ng sapatos ay bahagi ng ortografiya, samantalang ang sapatos ay mali. Walang bantas sa dulo. Ang bantas ay mahalaga para sa tamang pagkakaintindi, katulad ng mga pandandamnaan. 4. Morpholohiya. Ito ay pag-aaral ng mga morphema, ang pinakamaliit na unit ng wika na may kahulugan. Kasama dito ang pagbuo ng mga salita. Halimbawa, ang salitang kumakain ay binubuo ng formemang ka, panlaping nagpapahayag ng aksyon, kain o ugat, at in, panlaping nagtatakda ng aspekto. Panlima, at ang huli, phonolohiya o palatunugan. Ito ang pag-aaral ng mga tunog sa wika, kasama ang patinig at katinig, at ang kanilang mga kombinasyon. Sa salitang bata, ito halimbawa, sa salitang bata, ang tunog na ba, a, ta, at a ay mga ponema na bumubuo sa salitang ito. Sa madaling salita ay kada letra ng salita ay may katumbas na tunog. Sa kabuuan, ang bawat isa sa mga component na ito ay mahalaga upang maunawaan at makabuo ng epektibong komunikasyon.
At doon na nagtatapos ang aking pag-uulat. Muli, ako si Jerome Guitar, nag-uulat mula sa pangkat Mendeleev. Ang kakayahang linguistiko ay tumutukoy sa abilidad ng isang tao na gumamit ng wika, kasama na ang kaalaman at kasanayan sa wastong gramatika o balarila. Sa konteksto ng wikang Pilipino, ang wastong pagsunod sa mga tuntunin ng balarila ay mahalaga upang maipahayag ng malinaw at epektibo ang mga ideya. Wow! Dadako naman tayo sa mga salitang pangnilalaman. Ang una ay ang nominal, at ang nominal ay may dalawang uri, ang pangalan at ang panghalip. Ang pangalan ay ang nagsasaad ng pangalan ng tao, hayop, bagay, pook, kapaligiran, pangyayari, at iba pa. Ang panghalip naman po ay ang pamalit o ang panghalili ng pangalan. Ang pangalawa naman ay ang pandiwa. Ang pandiwa ay ang nagsasaad ng kilos at ang nagbibigay buhay sa pangsakat ng mga salita. Ang pangatlo naman ay ang mga panoringa. Ito ay may dalawang uri na tinatawag na pang-uri at pang-abay. Ang pang-uri ay ang nagbibigay turing o naglalarawan sa pangalan at panghalip. Ang pang-abay naman ay ang nagbibigay turing o naglalarawan sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Yun lang po. Mga salitang pangkayarian ay mga salitang ginagamit para maayos na maiugnay ang mga bahagi ng pangungusap at malinaw na may pahayagang ideya. Mga pag-ugnay. Ginagamit ang mga ito para magtugtong ng mga salita o bahagi ng pangungusap. Pangatnig. Nag-uugnay sa dalawang salita, parirala o sugnay. Halimbawa, at ni, subalit, ngunit. At ang gamit ito, si Ana at si Ben ay magkaibigan. Pang-angkop. Katagang nag-uugnay sa panuring salitang naglalarawan at salitang tinuturing o salitang inilalarawan. Halimbawa, na at nang. Ang ginagamit naman nito ay mabait na bata. Pang-ukol. Nag-uugnay sa isang pangalan na ibang pangsalita ng pangungusap. Halimbawa, sa at now. At ang gamit ito, naglakad siya sa paaralan. Mga pananda. Ito ay salitang nagtatagta ng tiyak na bahagi sa pangungusap. Pantukol. Salitang nasa unahan ng pangalan o panghalip. Halimbawa, si ang mga. At ang gamit nito, ang aso ay tumakbo. Pangawing o pangawing. Salitang nakakawing o nauugnay ng paksa o kung ano ang sinasabi ng pangungusap at panagiri, kung ano ang sinasabi ng tungkol sa paksa. Halimbawa ay, at ang gamit nito, siya ay masipag. Ayon sa mananaliksik, gaya ni na Santiago, 1977 at Chonko, 2003, mayroong 10 bahagi ng pananalita na may tuturing na mahalaga sa makabagong gramatika ng wikang Pilipino. Meron tayo 10 bahagi ng pananalita. Pang-una, pangalan. Yasaan ang pangalan ng tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari. Pangalawa, pandiwa. Mga salita na nagsasaad ng aksyon o estado. Pangatlo, pang-uri. Mga salitang naglalarawan sa katangian ng pangalan. Pang-apat, pang-abay. Mga salitang nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Panglima, pangatnig. Mga salitang nag-uugnay ng mga salita, parirala o sugnay. Pang-anim, pang-ukol. Mga salitang nag-uugnay ng pangalan sa iba pang salita. Pang-pito, bantas. Mga simbolo na ginagamit sa pagsulat upang ipakita ang himig at pagkahinto. Pang-walo, katinig. Mga tunog na bumubuo sa mga salitang sinasalita. Pang-siyam, bulong. Masining na paraan ng pagpapahayag sa pamamagitan ng pananaw at damdamin. Pang-sampu, pantukoy. Mga salita nagtuturo o nagsasaad ng tiyak na pangalan. Ang pasalitang pagbaybay ay isang mahalagang aspeto ng komunikasyon sa wikang Pilipino.
Ito ay tumutukoy sa proseso ng pagbibigkas o pagbigkas ng mga salita sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga letra o tunog. Narito ang mga halimbawa nito. Ang sunod naman ay ang kakayahang sosyolinguistiko. Ang kakayahang sosyolinguistiko ay ang pagsasaalang-alang ng isang tao sa ugnayan niya sa mga kausap. Ang impormasyong pinag-uusapan at ang lugar na kanilang pinag-uusapan. Isinasaalang-alang dito ang kontekstong sosyal ng isang wika. Sa mga bagay na dapat isaalang-alang para sa epektibong komunikasyon na inisa-isa ni Himes sa kanyang acronym na speaking. Mapapansing tatlo sa mga ito ay ang participant, setting at norm na binibigyan din ng konsiderasyon ng isang taong may kakayahang sosyolinguistiko. Mga dapat isaalang-alang sa epektibong komunikasyon. Narito ang mga pangunahing aspeto na dapat isaalang-alang upang maging epektibo ang komunikasyon. Ang pinakauna ay settings. Tumutukoy ito sa konteksto o kapaligiran kung saan nagaganap ang komunikasyon. Mahalaga ang settings dahil nakakaapekto ito sa tono at paraan ng pakikipag-usap. Halimbawa na lamang nito, ang isang formal na pagpupulong sa opisina ay may ibang settings kumpara sa isang casual na usapan sa kapehan. Pangalawa ay participation. Ang aktibong pakikilahok ng mga kalahok sa komunikasyon. Ang pakikilahok ay nag-uudyok ng mas malalim na pag-unawa at interaksyon. Halimbawa na lang dito ay sa klase. Ang mga estudyante ay nahihimok na magtanong at magbigay ng kanilang opinyon sa talakayan. Sunod ay ang ends. Tumutukoy ito sa layunin o hangarin ng komunikasyon. Mahalaga na malinaw ang layunin upang maging epektibo ang mensahe. Halimbawa, ang layunin ng isang presentasyon ay maaaring magbigay ng impormasyon o magbenta ng isang produkto. Sunod ay act sequence. Ang act sequence ay nangangahulugang audience, context, and response. Ito ay isang proseso na tumutulong sa pag-unawa kung paano dapat iakma ang mensahe batay sa tagapakinig at konteksto. Halimbawa, sa isang seminar, ang mensahe ay dapat iakma sa antas ng kaalaman ng mga kalahok. Sunod ay instrumentalities. Tumutukoy ito sa paraan o kasangkapan na ginagamit sa komunikasyon tulad ng wika, tono, at mga teknolohiya. Ang halimbawa nito ang paggamit ng email bilang paraan ng pakikipag-usap sa mga kasamahan sa trabaho. Sunod ay key. Tumutukoy ito sa pangunahing ideya o mensahe na nais iparating. Ang mga key points ay dapat malinaw at madaling maunawaan. Halimbawa, sa isang talumpati, ang mga pangunahing ideya ay maaaring nakasulat sa mga bullet points upang madaling maiparating. Ang sunod ay norms. Ang mga pamantayan o inaasahan sa isang particular na sitwasyon ng komunikasyon. Ang mga norms ay nagtatakda kung paano dapat kumilos ang mga kalahok. Halimbawa, sa isang formal na pagpupulong, inaasahan ang respeto at pagsunod sa mga patakaran ng usapan. Uri ay genre. Tumutukoy ito sa uri o kategorya ng komunikasyon na maaaring mag-iba batay sa layunin at konteksto. Halimbawa, ang isang akademikong papel ay may ibang genre kumpara sa isang blog na post na nakatuon sa personal na karanasan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga aspeto na ito, mas magiging epektibo ang ating komunikasyon sa iba't ibang sitwasyon. Ito lamang ang aking masasabi at ibibigay ko na kay Yansky ang pagkakataon na magsalita. Kakayahang pangkomunikatibo ng mga Pilipino.
Ang komunikasyon ay pagpapahayag ng ideya o kaisipan sa pamamagitan ng pasulat or pasalita. Ito ay proseso ng paghayag at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng mga simbolikong cues na maaaring verbal or di-verbal. Maliwanag na sa pakikipagtalastasan ay mayroong tagapagtanggap at tagapagpahayag ng mensahe. Dumako naman tayo sa dalawang uri ng komunikasyon. Ito ay ang verbal at di-verbal. Ang verbal na komunikasyon ay uri ng komunikasyon na kung saan ito ay ginagamitan ng salita o wika at titik. Ang di-verbal na komunikasyon naman ay uri ng komunikasyon na kung saan ito ay kabaliktaran lamang ng verbal. Ito ay hindi ginagamitan ng salita, wika, or titik. Sa pamamagitan lamang ng kilos ng iyong katawan ay napapahayag mo ang mensaheng nais mong ipabatid sa inyong mga kausap. Dumako naman tayo sa mga sangay ng di-verbal. Ang una dito ay ang kinesika or kinesics. Ang kinesika or kinesics ay pag-aaral ng kilos or galaw ng ating mga katawan. Kahit na ikaw ay hindi nagsasalita, sa pamamagitan lamang ng kilos or galaw ng ating mga katawan, ay naipapahayag mo ang mensaheng nais mong may pabatid. Halimbawa na lamang neto ay ang paglagay ko ng aking hintuturo sa aking mga labi. Ang pangalawa naman ay ang ekspresyon ng muka or pictics. Sa paghahayag ng mensaheng di-verbal, hindi may pagwawalang bahala ang ekspresyon ng muka. Ito ay kadalasan nagpapakita ng emosyon kahit na hindi natin ito sinasabi. Halimbawa na lamang neto ay ating pagngiti. Nakikita sa ating mga mukha na tayo ay masaya. Ang pangatlo naman ay galaw ng mata or oculesics. Ang galaw ng mata or oculesics ay pag-aaral ng kilos or galaw ng ating mga mata. Ibinabatid ng ating mga mata ang damdaming nararamdaman natin kahit na hindi natin ito sinasalita or sinasabi. Halimbawa na lamang neto ay ang panlilisik ng ating mga mata sa tuwing tayo ay nagagalit. Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ako po si Bea Eliza Villasper. At ngayon ay aking ilalahad ang pangatlong uri ng komunikasyon. Ito ay ang vocalics. Ang vocalics ay ang pag-aaral ng linguistikong tunog na may kaugnayan sa pagsasalita. Ang pagsudsod at pagbuntong hininga ay paraan upang mapahayag ang mensahe. Pang-apat ay ang paghawak o pandama o haptics. Ito ay ang pag-aaral ng pandama o paghawak. Ang paghablot ng kamay at ang pagtakip sa balikat ay ang paraan upang mapahayag ang mensahe. Panglima ay ang proxima o proxemics. Ito ay tumutukoy sa layo ng kausap sa kinakausap. Ang kausap ay gumagamit ng iba't ibang uri ng proxemic distance. Ang isang halimbawa ay ang nakita mo ang magkaibigan na hindi magkasama. Ito ay halimbawa ng isang proxemic dahil ito ay ginamitan ng space o espasyo. At ang panghuli ay ang chronemics. Ito ay tumutukoy sa kung paano ang oras ay nakakaapekto sa komunikasyon. Ang isang halimbawa ay ang pagtugtog ng alas 12 ay alam mo na ito ay oras ng pagkain. Kakayahang pragmatic. Ang kakayahang pragmatic ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na maunawaan at magamit ang wikang konteksto ng sitwasyon. Kasama rito ang pag-unawa sa mga hindi tuwirang mensahe, tono, at mga pahiwatig na hindi nakasaad sa mga salita. Mahalaga ito sa epektibong komunikasyon dahil nakakatulong ito sa pag-unawa ng tunay na layunin ng pagsasalita. Halimbawa, kung ang isang tao ay nagsabi ng mukhang uulan na, maaaring ito ay simpleng obserbasyon, ngunit sa konteksto ng pag-uusap, maaaring ito ay isang pahiwatig na nais niyang magdala ng payong o maghanap ng masisilungan. Ang kakayahang strategic naman, ang focus nito ay ang kumakausap o nagsasalita. Ang kakayahang ito ay ang magamit ng verbal at di-verbal na hudyat upang mas maging malinaw ang mensahe at maiwasan ang hindi pagkakaunawan o ang puwang sa komunikasyon. Ito